Okay. So, halimbawa, main breaker. Okay. So, ito naman yung para sa LO. Alam niyo na po kung ano ibig sabihin ng LO? Yung load, yan. Lighting outlet. Lighting outlet yung LO, lighting outlet. Opo, lighting outlet. So, Sa yung ilaw. CO, convenience outlet. Ano po? Convenience outlet, yung mga Saksakan. 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 So, ang convenience outlet po, yung maraming kasama o 2, 3, 4 o mahigit sa 4. Convenience outlet. Yan. Ito, special power outlet. So, yung SPO natin, yung mga special, yan yung nilalagay natin yan, yung ref, aircon, heater. So, tig-isa silang switch. Ay, tig-isa silang breaker. Isang aircon, isang breaker. Isang breaker. Isang heater, isang breaker. So, mga special sila, hindi sila kasama dito sa convenience outlet. So, nakaiwalay po ang kanilang breaker. Okay. So, ito yung mga SPO. Special power outlet. So, yan nakalagay aircon o heater. Okay. So, paano tayo mag-compute ng para sa lighting? Okay, sa lighting, sir, dito sa LO, 10 amperes yung breaker na nilalagay natin sa lighting. So, ang wire ng 15 amperes, 2.0 mm squared or number 14. Opo. Okay, so yan yung ilalagay natin sa 15 amperes na breaker na size ng wire. Opo. So, paano naman tayo mag-compute kung ilang amperes ang dadaloy dyan? So, halimbawa, meron tayong bahay. Sa loob ng bahay yan, so may mga kwarto-kwarto yan. So, nakabuo tayo ng 10 pirasong ilaw. Yan. Sabi natin 10 piraso. Ilaw sa isang bahay. So, 10 pieces na lighting. Okay. So, ang compute niyan, sir, ang isang receptacle, 100 watts agad ang compute. So, receptacle yan, sir. So, yung mga center light. Kung 10 receptacle din 1,000. 100 watts. So, kung 10 receptacle yan, times 10, so 1,000. 1,000 watts. Okay. So, napag-aralan natin, sir, yung Ohm's law na wattage over voltage equals amperes. Kung paano hanapin yung amperahe. Sa ano? So, i-divide natin ito sa 230 volts. So, bakit 230 volts? Kasi yung voltahe natin, 240 volts, bumababa siya hanggang 220 volts. Okay, dito sa Pilipinas, sir, dyan sa inyo, 110. 110 dito eh. Opo, so, 110 mo rin siya i-divide. So, doon mo rin siya i-divide. So, 10 lang natin itong voltahe. So, okay, so sa kalagitnaan tayo magpupumpute. So, 10 lang yan. Opo. Okay. So, di-divide natin yan, amperes po ang lalabas.
So, lalabas yan 4.3 amperes. So, yan po yung dadali dito sa wire natin. Yan yung sukat ng wire. Yung dadaloy sa wire. Hindi yan sukat ng wire. Ito yung sukat ng wire, 2.0. Oo. So, ano po, masusunog ba yung wire o hindi sa 10 ilaw? Ayun yun. Hindi, kasi ano yung kakayahan ng break natin? 12 amperes, ang layo pa. Kaya pa. Kaya pa. So, sinusukat natin, pinukompute natin para makuha natin yung main breaker na ilalagay. So, lahat po sila, susukatin natin o kukumputin kung ilang amperes ang magagamit. Paano naman natin makikita yung amperahe ay wala pa yung mga kagamitan? So, nalagay tayo ng demand factor. Ina-allowed na natin na ang isang receptacle 100 watts na agad. Nagpapasobra na. Po, so ano na allowance na yan, demand factor. So, allowance na yan. So, hindi naman susunog, baka sa actual yan, 2 amperes na lang yan. Kasi mga LED na tayo. Oo. Mga LED na ang gamit natin yan. 10 amperes, 10 watts na lang. Samantalang compute natin, 100 watts. So, sobra-sobra na yan sa allowance. So, masusunog ba yung bahay na gagawin natin? So, wala. Wala. Kulang pa nga eh. Kulang pa. So, nilalagyan na ng allowance, sir. Para hindi tayo magkaroon ng overload. Okay. Para walang overload na mangyari. Okay, so sa CO naman, so may tanong ka dito, sir? Sa lighting? Wala. Okay na. Tingnan mo na. Okay, sa CO, itong CO natin, nagsisimula yan sa 21st. So, kung mayaman yung may-ari, gawin ng 30 amperes. So, lalaki yung wire. Kung 30 amperes, lalaki yung wire. Kung 20 amperes, 3.5 mm squared ang gagamitin. Or, number 12. Tutoy. Sa mga saksakan. Mga saksakan. So, doon po sa mga saksakan, ang nakasaksak yan sa convenience outlet, yung electric fan, TV, charger. So, hindi pwede yan yung mga aircon, ref, heater. So, ang aircon, ref, heater, electric motor, so may mga kanya-kanya po silang breaker. So, kaya hindi pwede yan, sir. Kaya kung mabili kayong appliances, ilalagay mo dyan sa convenience outlet nyo. So, hindi pwede yun. Bawal yun. Doon sa bahay ng nanay ko, isa lang ang breaker niya. Pero, bumili sa bahay ng nanay ko, isa lang ang breaker. Tapos, bumili ng washing machine, ref, TV, may aircon na maliit. Pero, hindi naman nasusunog. So, wala pa po nangyayari aksidente eh. Baka mangyari, sir, magsabay-sabay yan. So, delikado masunog. Paano ako pag tawagan ko? Palagay ko ng breaker. Ang breaker po kasi, nagbabantay, gwardiya. Ibig sabihin, binabantayan niya kung sakali magkaroon ng amperaheng sumubra. So, hindi nangyayari yung sabay-sabay nilang amperaheng ginagamit. Kasi yung kabit nung hindi naman katatapos pa lang niya naman test daw. So, hindi po alam ng mga so, ang nakakalam yan, sir, engineer, master electrician. So, kaya napapirma yan sa mga engineer, sa mga master electrician. Pag uwi ko, i-check ko na yung bahay ng nanay ko kasi parang walang mga breaker eh. Isang breaker lang nakalagay nakita ko. Pero isang lang. So, alam niyo po ang mangyari niyan kasi, ano mangyari sa actual.
painit na yung wire mo, i-off na yung TV, i-off na yung aircon. So, napipigilan yung pagsunog. Kaya ngayon ko lang naintindihan yan eh. Kaya, papalagay ko ng mga breaker yung... Yes. So, lalamig na naman yan. So, pagdating na naman sa mag-cooperate na pagka umaga na, cooperate na naman, ganun lang paano kung sumubra na yung oras? Nakabantay yung break. Okay. So, dapat nasa tama, sir. So, buti ko, sir, kung tama yung size ng wire na breaker, so mag-shutdown lang yan. Hindi ko pa nakita, pero itatanong ko rin sa kapatid ko. Kung sa bagay, wala naman eh. So, yan po mga dahilan ng iba, sir. Wala ang dahilan ng iba, hindi naman nasusunog kahit 15 amperes lang ang ilagay ko sa mga ref, aircon, heater. Hindi naman na nasusunog kasi wala pang nangyayari na tumataas yung amperahe. Naiintindihan ko na. Opo, paano kung nagkaroon ng short circuit? Yung line 1, line 2 salubong. So, sunog agad yung wire. Hindi pa mag-shutdown yung breaker. Bumalik yung wire. Tuloy-tuloy yung apo eh. Diyan doon simula na yung sunog. Opo, si wire ang masunog kung malaki yung breaker natin. So, kagaya yung mga extension wire, sir. So, malaki yung breaker natin, 30 amperes. So, sabi nyo, isang breaker lang ang nakalagay sa bahay nyo. So, palagay ko sir, 30 amperes ang nakalagay doon. 30 amperes. Ay, kung nagkakaano pa ng extension wire, maliit pa yung wire na ginamit. Ano na ngayon, pag 5 years na rin yung kinabit, pero wala pa naman nasusunod. Opo, so, tumataas yung amperahe o kaya naman is circuit. Okay. So, halimbawa, sir, nagbili siya ng mga kagamitan, dagdag lang ng dagdag. Yung sinasabi natin kanina, dagdag lang ng dagdag. So, nagkasabay-sabay na nag-operate. So, ma-overload yung wire. So, tingnan niyo, sir. Opo. Kasi kung isa lang yung breaker niya, 30 amperes ang breaker. So, dyan lahat nakalagay. Aircon, ref, heater, lighting. So, dyan lahat nakakunik. Electric fan, plancha. Minsan nga, pag naubusan ng gas, nag-rice cooker pa sila, kasi nagluluto. Opo. Okay, so kung ang wire mong ginamit ng 2.0 lang, mm squared, 2.0 mm squared. So anong kakaya ng 2.0 mm squared doon sa pinag-aralan natin? 12 amperes lang po. Mababa yun. Okay, so yung breaker natin 30 amperes. Ano ang kailangan ng breaker para mag-shutdown ng 30? 24. Tama? 24 na. Pagiging ko ng 24 bago yung mag-shutdown. Okay. So, pero yung wire, 12 amperes lang. Ay, kung nag-15 amperes na ito lahat. Kung nag-20 amperes na yan. So, hindi pa mag-shutdown, 24 ang hinihintay niya. Hanggang 30 amperes ang hinihintay niya. Yung wire sunog na. So, wire ang mauna masunog. Wire ang mauna masusunog. So, hindi pa yun ngayon, sir, mararamdaman. Kung sakaling merong nagkaroon ng balat yung wire, nagkaroon ng balat, nakadikitan yung plancha, o nagplansya ka, nakadikitan. So, paano mag-shut? Susunugin yung plancha mo, susunugin yung tablet mo. Eh kung hindi nagtikal, o naghiwalay yung hindi sumabog, hindi naghiwalay, so tuloy-tuloy yung init. Tuloy yung pagsiklab. So hindi naman natin sinasabi, sir, na
na porque walang nangyari, so okay lang. So kasi, ang breaker at trabaho ay gwardiya lang, sir. Gwardiya. Nagbabantay. Parang gwardiya yan, sir, sa yung gwardiya sa tao, nagpagwardya. Pinagwardya niya yung amo niya. So, habang walang nangyari sa boss niya, so walang steady lang yung gwardiya niya. Ay kung hold up na yung gwardiya, tapos mahina ang capacity niya, kutsilyo ng paladala niya, at least hindi magpapunction ng maayos yung gwardiya. Okay. So, ganyan. Parang gwardiya siya. Kung hindi tama yung pagwagwardya niya, so hindi yan magpapunction ng tama. Tapos po sa mga sample natin. Okay. So, kaya meron tayong table. Yung sample natin kanina. Okay. So, yan sinasabi natin na ginamit na yung pang-disconnect na ang laging trabaho niya, hindi siya gwardiya. Ang trabaho ng breaker. Dalawang klase po ang trabaho ng breaker. Disconnecting, saka protection. Pag sinabing protection, parang gwardiya nga, pero protect. So, itong main breaker natin, yan yung disconnecting device. So, yung mga CO, lighting, SPO, yan yung nagbabantay sa mga wire para hindi masunog yung bahay. Kaya yan nilagay para hindi masunog yung bahay. Binabantayan niya yung mga wire. Bantay lang, sir. Hindi naman sinabi na pag sunog agad. So, nagbabantay siya na pagtaas ng amplifier. Yun ang trabaho ng breaker. Okay. So, ang isang saksakan natin is 150 watts yung isang saksakan. So, automatic na agad. Isasakan natin na rin para makumpute natin. Para mula okay, namatay naman sa ulit, sir. Hello, ulitin natin, sir. So, ang isang saksakan, sir, meron 180 watts ang isa. 180 watts. So, halimbawa, sir, meron tayong saksakan, dalawang butas, so tugang na tinatawag. Pag dalawang saksakan, sir, na magkatabi, tugang po ang tawag natin dyan, or duplex. Okay, duplex. So, ang isa niyan, 180 watts. 180 watts po. Yan ang demand factor ng saksakan. Para compute na natin kung ilang saksakan ba ang dapat ilagay natin sa 20 amperes. Okay, so, ang mga nakasaksak lang naman dyan, mga electric fan, heater, charger, TV. Extension. So, maliliit lang yan. So, extension, sir. Ang extension, sir, hindi yan ina-allowed sa wiring natin, sir. So, ang trabaho ng extension wire, pansamantala lang, sir. Halimbawa, may madilim na lugar, gusto nating pailawin, extension wire ang ginagamit. So, hindi po siya permanenteng nakalagay. Halimbawa, so, kasi maliit yung wire yan. So, pag naiwanan na nakabukas yung nakalud sa kanya, pwede masunog yung bahay. Di ba? Nagluluto tayo sa rice cooker. So, bubat ka ng bahay. Nalimutan natin, may niluluto pa na tayo. Doon, magsisimula yung siklab ng wire. Kasi maliit lang yung wire mo. Tuloy-tuloy yung init ng wire. Doon nagsisimula mga
kumakain siya ng maraming kuryente. Kaya sa katagalan Opo. talaga. Anong sabi ng mga, ano pong sabi ng mga inspector pag mayroong sunog? So, faulty wiring, kapabayaan na may-ari. Bakit nasabi nila, sir? May nakita silang wire na gano'n. May nakita silang sunog. Doon sa pagkasunog ng area, may nakita silang maliit na wire. So, tapos na investigation pag nakita yung wire na yan. Sasabihin na agad nila, ito yung pinagsimulan ng sunog. Faulty wiring agad. Plus, kaso, tapos agad. Tapos agad ang kaso. Oo nga naman. Power talaga magsisimula yun eh. Opo. Okay, kagaya nung kwento sa akin nung tuturo ako na inspector. So, isang tindahan na Muslim na ang tindahan nila ay mga kagamitan, mga speaker, mga radio. So, mga X-ray extension lang yung ginamit. Nagkaroon ng sunog. So, kapag may tindahan, kasi may nakita sila mga fire na maliliit. So, sila pa yung mga kakasuhan. Opo, yes, ganun nga po nangyari, kaya kawawa. Sabi nung inspector, kawawa. Sunugan na, ididimanda pa nung katabi. Ididimanda pa nung katabing negosyante. Kasi nadamay sila sa sunog. Okay. So, kaya ito po yung nilalagay natin para ligtas po ang electrician. Ligtas ang engineer. Opo. So, yan ang pipirma ng engineer. Ligtas ang engineer niya. Magkaroon pa yan ng sunog. Ito lang naman ang biglagay niya yan. Kasi naintindihan ko na. Ayos, malinaw. Oo na. Kaya meron tayong nilalagay ng mga demando sa mga saksakan. Yan po yung mga pipirmahan natin, mga engineer, yung mga engineer natin. So, wala masunog na mangyayari dyan, sir. Kasi may factor tayong allowance. Gaya kanina, yung sa lighting, malayo. So, 4 point nila ang dumalo dito, sir. So, sobra pa 15 amperes na breaker. Sobra pa. Kulang pa yung lighting. Kaya din naman sa saksakan natin, 180 watts ang bawat isa sa tugang. Okay, so kung meron kang 10 piraso na tugang, 10 pieces, tugang na CO, so times 2, magiging 20 pieces po yan. So ita-times natin yan dito sa 180 watts. Okay. So lalabas yan ay 3,600 watts. So paano natin makikita yung amperahe? Kasi pinag-usapan naman natin sa mga CO ay amperahe. So gagamitin naman natin sa formula na amps over voltage equals ampere. Okay, so ang voltage natin dito sa Pilipinas, muna 240 volts ang ginagamit. Bumababa po yan hanggang 220 volts. 220. So mas maganda, sa 230 volts tayo mag-compute. So, divide natin ito sa 230 volts. So, labas yan ay amperes. Okay, so ilan yan, sir? So, may calculator po kayo? Wala. Isa lang sa ko eh. Ikaw, kagamitin mo lang, sir. Okay, so may i-calculate natin 3,600 watts, divide natin sa 230, total ay 15.65. 15.65. Okay, so i-run off na natin yung 5 kasi
Yan naman nagsisimula round off natin. 15.7. Okay, so pwede na natin sa i-run off rin yan dito sa 6 sa 15. Gawin 16. O, pwede rin gawin 16. So dito na tayo sa 6.65. 15.65. Amperes. Okay. So, masusunog ba yung 10 pirasong switch natin para dito sa 20 amperes sa breaker? Masusunog ba breaker? Masusunog ba wire? Hindi. So, may allowance pa yan. Sir, hindi naman lahat yan ginagamit. May allowance pa. Hindi siya umabot sa amin. Sa overload niya. Hindi naman yung lahat ng isasaksak natin ay 180 watts lahat. Mahirap pang magamit. Marami pa yan. So, opo, kagaya ng electric fan. Wala naman 180 watts ang electric fan. So, 60 watts. Electric fan. So, 80 watts. So, yun. Okay. So, mga charger. Point watts lang yan. Wala pa yung 1 amp. May mga allowance. So, hindi tayo masusunugan. Okay. So, next. So, malinaw na po sa saksakan. May demand factor tayo nilalagay. 180 watts. So, halimbawa, sir, meron tayo dito sa SPO ng ref. Okay, ref, aircon, heater. So, horsepower po yan, sir. Horsepower. Mataas na. Ang isang horsepower natin, ang compute niyan sa wattage, 7.6 watts. So, nagdi-demand factor na rin tayo dyan na 1,000 watts na agad. Mataas na. Opo, mataas na. So, demand factor ay allowance. Okay. So, kung i-divide natin yan, di-divide natin sa so, ito 1,000 watts, i-divide natin sa 230 volts. So, amperes mo lalabas niya, sir. So, lalabas yan ay 4.3 amperes. 4.3 amperes. Mababa. So, anong dapat, sir, na ilagay natin na breaker sa aircon? As ref. Yung 40? Yung 40? 40 amperes? 40 ay 30, no? So, mababa pa eh. Anong breaker? 30. 30? So, ano po yung sa table natin, ano po yung 30 amperes ng breaker natin? Ano ang load allowed niya? Sa ano yan? 30? Sa 30 amperes na CB, circuit breaker, ano po yung load allowed ng 30? 24. O? 24? 24. So, 4.3 lang nakuha natin. So, yung 20 amperes, sir, ano po yung load allowed ng 20 amperes? 16. 16. So, alin ang pwede mong gamitin sa dalawa sa ganitong ref natin gagamitin? Mababa pa nga pwede 16. Okay, so 20 amperes, sir. Kasi dito naman nagsisimula, hindi na pwede yung 15. Mas bawal na yun. 20 amperes.
20 amperes. Kung gusto mo walang problema. So, kung kaya ng budget, sir. So, iyan yung tinatawag na over-design. Kaya na sa 20 amperes, nilagay mo pa sa 30 amperes. Okay. Takot siguro masunugan. Po? Kaya mataas yung nilagay, takot masunog. So, walang problema kung ilalagay mo sa 30. Eh, bulsa naman masusunog dito, sir. Mahal eh. So, 4.2 lang po ang nagamit natin na rep. Kaya pwede siya sa 20. Sa 15 amperes eh, kailan bawal. Sa 20, ano? Kasi saksak na yan, 20. Dito sa tayo sa 20. Okay. So, pag 30, wala naman problema. Pwede naman po. Kung yan po ang bakanting wire, yan ang bakanting breaker. So, pwede rin naman po. Basta ang wire nitong 3.5, 5.5. Ang wire nitong 20 amperes natin, 8.5.